Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Muli nating aminin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Sapagkat lubha kang mahabagin, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagpatawad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sapagkat lubha kang mapagmahal, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong tinutugon. Ang iyong kaloob sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawan namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin nito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay, ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tignan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila, kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin nating sila'y dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin natin ibingit sila sa kamatayan. Yaman ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila ay nagkakamali. Pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan, hindi nila natalos ang lihim ng panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nalilipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Sa Diyos, hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo.
Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang buto'y hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napapakupkop siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Luwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea, sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus man ay pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makakaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa Kanya, at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nila na dakpin siya, ngunit walang nanghas, sapagkat hindi pa niya oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magkaiba ang kahulugan ng salitang pinanggalingan at pinanggagalingan. Pag sinabing pinanggalingan, kadalasan ang kahulugan niyan yung pinagmulan mong lugar. Kaya kung taga saan ka o yung lugar na pinagmulan mo, yan ang iyong pinanggalingan. Nagtatalo-talo yung mga tao, mga Hudyo doon sa Jerusalem, kung si Jesus nga yung Mesiyas. Kasi ayon sa hula, pag dumating ang Mesiyas, ay hindi nila malalaman
yung kanyang pinanggalingan. At ang sabi nila, kung si Jesus ang Mesiyas, bakit natin alam yung kanyang pinanggalingan? Siya ay taga Nazaret, alam nila. Kaya alam nila yung pinanggalingan ni Jesus. Kaya dahil alam nila, hindi siya ang Mesiyas. Kasi nga, pag dumating ang Mesiyas, walang makakaalam kung saan siya nanggaling. Pero si Jesus, sabi niya, alam niyo yung pinanggalingan ko, pero hindi ninyo alam yung aking pinanggagalingan. Magkaiba yung pinanggagalingan. Ibig sabihin yan yung dahilan ng ating ginagawa. Yun yung pinakamotibo rin natin. Kaya nga pag sinabi sa atin, pag tinanong tayo, ano bang pinanggagalingan mo? Hindi lugar ang pinag-uusapan. Kung hindi yung dahilan ng kilos mo, where are you coming from? Pagka tayo ay nagpapa-counseling, yan ang madalas tinatanong, where are you coming from? Bakit ganyan ang kilos mo? Bakit ganyan ang ugali mo? Ano ang pinanggagalingan mo? At ito yung tinutukoy ni Jesus na pinanggagalingan ng lahat niyang ginagawa. At ang pinanggagalingan niya ang Ama sa langit. At yun yung hindi kilala ng mga tao. Hindi nila kilala yung pinanggagalingan ni Jesus. Bakit niya ginagawa? Bakit niya tinuturo yung mga bagay na tinuturo niya? Bakit niya ginagawa yung mga bagay na ginagawa niya? Dahil ang pinanggagalingan ni Jesus ang Ama na nagsugo sa Kanya sa mundo. Yung Ama na pinanggalingan din niya dahil siya ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga si Jesus talaga ang Mesiyas kasi hindi nila alam ang pinanggagalingan ng ating Panginoong Jesus. Mahalaga ring tinatanong natin yung sarili natin, ano ba ang pinanggagalingan ng ating ugali at ng ating kinikilos? Ano bang pinanggagalingan natin? At sana ang pinanggagalingan natin ay si Jesus. Dahil tayo ay Kanyang mga tagasunod, tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Nagagawa natin ang mga bagay na hindi nagagawa ng karaniwang tao dahil ang pinanggagalingan natin ang Panginoon. Katulad ng kabayanihan, yung kaya nating magbigay ng sarili natin para sa iba. Kaya nating mamuhay sa katotohanan at katwiran kahit mahirap, kahit may mga banta. Sa unang pagbasa natin, Aklat ng Karunungan, nilalarawan yung kapalaran ng mga taong matuwid. Yung mga taong nagpapakatuwid sa kanilang pamumuhay, pinagbabantaan ng mga masasama. Kaya nga nag-uusap-usap yung mga masasama, no, dahil nagagalit sila sa mga namumuhay ng matuwid. Kasi napapahiya sila. Sila'y nakokonsyensya. Napapaso sila sa mga taong matutuwid. Ganon din naman tayo. Kapag mali ang ginagawa natin, ang pinanggagalingan natin ay yung ating sariling kasakiman, yung ating pagkamakasarili, tapos may mga tao na hindi nakikisama. Iba yung nakikisama sa nakikisama. May mga tao na hindi mo mapipilit gawin yung gawaing baluktot kahit ginagawa ito ng marami. Katulad ng korupsyon. No, maraming mga korap, pero hindi lahat. May mga tao
na kahit sabihan na sila'y ang tanga mo, ikaw na lang ang hindi gumagawa nito, para sa pamilya mo rin to, ginagawa naman ang lahat, pero may mga tao nagpapakabayani, hindi ko gagawin yan. Yan ay mali. Kaya yung mga gumagawa ng katiwalian, nagtataka rin sila, ano bang pinanggagalingan ng taong ito? Bakit hindi nakikisama? Dahil ang pinanggagalingan natin, Panginoon, di natin kayang magnakaw, di natin kayang mangupit, di natin kayang mandaya ng kapwa, hindi natin kayang manira ng kapwa natin, mangchismis, hindi natin kayang baliwalain yung mga nangangailangan. Kasi nga ang pinanggagalingan natin, si Jesus. Kahit pagtawanan tayo, kahit pagbantaan tayo ng ibang tao, yung iba, pag hindi ka nakisama sa amin, ito ang matitikman mo. Marami rin namang mga nagpapakabayani sa pananampalataya. Sana isa tayo ron, na hindi tayo nakikisama kahit ginagawa na ng marami, ng karamihan. At dapat maunawaan ng ibang mga tao yung pinanggagalingan natin. Kasi nga pinanggagalingan natin, Panginoon. Kaya yung kilos natin, sinisikap nating maging matuwid. Pinanggagalingan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung ating commitment na maging mga alagad ng ating Panginoon. Kaya pinanggagalingan. Tanungin natin yung sarili natin, ano bang pinanggagalingan natin? At sana matagpuan natin kay Jesus yung pinanggagalingan ng lahat ng ating isip, ugali, salita, at pamumuhay. Sa ating paglalakbay sa buhay, idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan. Ating itugon, Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga kasapi ng simbahan, naway magsikap sa palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya, naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga may sakit at mga dukha, naway maranasan ang pagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa iyong katotohanan. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating pinangakuan natin na ipagdarasal natin sila, lalo na yung mga nakalimutan natin. Alalahanin din natin ang mga kapatid nating nag-aalay ng misang ito para sa kanilang intensyon. Tahimik natin itong ipanalangin.
Panginoon, ikaw nawa ang maging pinanggagalingan ng lahat naming pag-iisip, salita at kilos. Nawa ikaw ang maging dahilan at ikaw ang maging motibo kung kaya pinaninindigan namin kung ano ang tama, ang totoo at ang matuwid. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay, nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Ang tinapay, ito ang iyong laman, at ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumalak ng lahat ay mapatawad. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahaing ito sa pagpapatawad ng mga kasalanan, ay siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal na mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat,
sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa mong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Parangalan natin ang ating Ama sa Langit na pinanggagalingan ni Jesus at pinanggagalingan din natin sa ating sama-samang pag-awit ng panalangin tinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Kung nag-iisa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya Ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo, siyang araw mong lagi, at karamay kong sawi, siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala. tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Heart of Jesus, meek and mild, He